Isa po mapagpalang gabi o hapon sa inyong lahat. Welcome po sa ating pong online Bible study every Wednesday. At kung nais po ninyong balikan ang ating pong mga nakaraang mga pagtuturo, pag-aaral, ibalikan po natin ito. Ipakitype lang po ang Jesus the Only Way Family Church o kaya naman ay JOWFC. Meron po tayong Facebook page at meron po tayong YouTube account. Bago po ako magsimula, ay nais ko muna magpasalamat sa mga naging bahagi ng ating pong nakaraang 4th anniversary, yung 3 araw natin na Revival Crusade. Salamat po. Unang-una, salamat sa Diyos. At salamat sa ating mga pastor from Canada, from Saudi Arabia na naging bahagi natin. Sa mga miyembro ng Jesus the Only Way Family Church, salamat po sa inyo at sa aking pamilya. Salamat din po sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magpatuloy po tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Every Wednesday ay ginagawa natin na tayo po ay nagtaaral ng mga katuruan sa Biblia o ano ba ang tinuturo ng Biblia. Pero bago po yun, nais ko pong manalangin muna tayo sa ating pagsisimula, pangsamahan tayo ng Panginoon. Tayo pong natin pumikit. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa iyo sa pagkakataong ito muli na kami po ibinigyan mo, O Diyos, ng panahon at pagkakataon at kalakasan upang muling maipahayag at maituro ang banal na kasulatan, ang mga turo mo sa banal na kasulatan. O Diyos, sa mga sandaling ito, ay bigyan mo kami ng karunungan at matutunan namin ang mga napapanahong turo na kailangan namin maintindihan at maunawaan sa oras na ito. Bigyan mo kami ng kalakasan, bigyan mo kami, Panginoon Diyos, ng karunungan na nagmumula sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa po mapagpalang gabi sa bawat isa. Nais ko po kayong dalhin sa aklat ng Lucas 16. Ang ating pag-aaralan ay 19 hanggang 31. Pero siguro maiksi lang ang babasahin ko dahil mababasa naman natin yan mamaya habang ating tinatalakay tinuturo. Taon-taon ay lagi tayong nag-iisip at nagtatanong, ano nga ba ang tunay na turo padating sa kabilang buhay? Ano nga ba ang kalagayan ng mga taong namatay, ang kanilang mga kaluluwa, pagkatapos ng kamatayan ng bawat tao? Alam niyo po, lumaki ako na naniniwala sa isang paniniwala na ang iniisip ko yun ay tama dahil ito yung tinuro, nakagisnan ko at nakasanayan ko. Dahil si Mama, siya po isang mandadasal. Ang lahi po namin, ang lahi po nila ay mandadasal ng kaluluwa. Kaya padating ng ganitong magpipiesta ng patay ay bising-busy si Mama na magdasal ng mga namayapa. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat ako po ay makakilala sa Diyos, sa Panginoon. Isa ito sa mga katanungan ko, kung totoo nga ba na mayroong pong buhay sa kabilang buhay. Ang ibig kong sabihin, ano ang kalagayan ng tao kapag siya ay namatay? Ano ang kalagayan ng kanyang kaluluwa? Kung meron mang kaluluwa, ang turo ng Biblia, may kaluluwa ang tao. At naniniwala naman ako, tayo mga Pilipino ay naniniwala na tayo po ay may kaluluwa. Saan siya pupunta at anong magiging kalagayan niya? Katunayan niya, marami tayong mga tradisyon at paniniwala. Pag dumarating ang tinatawag na piyesta ng patay, iba't ibang paniniwala, iba't ibang tradisyon na ating pinapraktis. Pero sa oras na ito, salamat sa Diyos sapagkat meron po tayong banal na kasulatan, merong Biblia na maaaring magturo sa atin at magbigay sa atin ng direksyon upang kung ano ang ating paniniwalaan at kung ano ang ating magiging paniniwala sa bagay na ito, taon-taon na ating pinapraktis. Salamat sa Diyos. Ako bilang Kristiyano ay napalaya ng Panginoon. Salamat sa salita ng Diyos sapagkat mula nang ito ay aking basahin at pag-aralan, doon ko napatunayan na mali pala yung aking paniniwala, na aking kinagisnan, na aking pinapraktis ng mga maraming taon na nakakaraan. Tulad na sinabi ko sa Lucas 16, 19 hanggang 31,
Kung bakit po ako naniniwala na ito po ang tamang direksyon o tamang turo, sapagkat ito po ay sinasabi at sinulat sa Biblia at mismo ang nagturo, ang nagkwento ng kwentong ito ay ang ating Panginoong Hesus nang siya po ay narito pa sa lupa at siya nagmiministeryo. Sabi sa Lucas 16:19 hanggang 22, ito lang pong babasahin ko. Basahin nyo lang po sa inyong mga bahay, na ngayon lang nakikinig tayo, ay basahin ninyo sa inyong mga Biblia. Babasahin ko po itong ilang nito, ito po yung ating teksto. Ganito po sabi ng Biblia. Meron niyang isang taong mayaman at siya nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana at isang pulubi na ang pangalan Lazaro, lipos ng mga sugat at inilalagay sa kanyang pintuan. 21. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nanguhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumalapit pati ang mga aso. At hinihimura ng kanyang mga sugat at nangyari na namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Narito po ang kwento sa Biblia. Kung anong magiging kalagayan at anong magiging kahinatnan ng mga taong sumakabilang buhay. Ayon sa kwento, ang karakter na ginamit ay dalawa, isang mayaman at isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro. Pero bago po makalimutan, ang ating pong paksa ngayon ay tinawag po itong life after death. Buhay pagkatapos ng kamatayan. Sapagkat nais ko pong iparating sa oras na ito ay hindi natapos sa buhay na ito sa lupa ang ating pong kalagayan. Meron pa tayong kalagayan pagkatapos ng buhay na ito sa lupa. Una, the scriptures speaks of three kinds of death. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng tatlong uri ng kamatayan. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, at ang alabok ay mauwi sa lupa na gaya ng una, at ang diwa ay mabalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Una, natawag na physical death. Siguro naman, hindi ko naman kailangan pang patunayan na mayroong kamatayang physical. Visible naman yan. Kaya nga mayroong pagdiriwang ng piyesta ng patay kasi ay nakikita natin na mayroong kamatayang physical. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 hanggang 3, may kita mo doon ay sa silong ng langit mayroong kapanahunan. May panahon ng kapanganakan sa 2 at may panahon na kamatayan. At kung tatanungin po ninyo ko, kung hanggang kailan pwedeng mabuhay ang tao, kailan ang tao nabubuhay, may sagot din po ang Biblia. Alam naman natin, pagkat pupunta ka ng sementeryo, iba't ibang laki, iba't ibang haba, iba't ibang sukat ng nitso na makikita natin. Ibig sabihin, ang tao ay pwedeng mamamatay anumang oras, anumang edad. Mayroong namamatay na bata, mayroon kapapanganak pa lang, iba pa nga hindi na pinanganak, nalaglagan na. Sa panahon ng kabataan, sa panahon ng kanyang maturity, sa panahon ng katandaan, iba't iba. Pero sa Biblia, sabi sa Psalms 90 verse 10, ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. At kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Gayunmay ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Sabi ng Biblia, ang turo ng Biblia, ang tao daw ay pwedeng umabot ng 70 years old. At kung malakas yung tao, pwede siyang umabot ng 80 years old, 80. Kaya doon po sa mga umabot ng 70, pasalamat kayo sa Diyos, pasalamat tayo sa Panginoon, umabot ka ng 70s, salamat sa Diyos. Kung 71 ka, 72, 73, ay bonus niyan. Yung pagturo ng Biblia. Pero ano yung sabi ng Biblia, pwede pang
mas humaba pa rito yung ating pong buhay. Tinuro din po ng Biblia yan. Genesis chapter 6 verse 3, Genesis 6:3. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi magkikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Sapagkat siya may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Pwedeng mabuhay ang tao ng 120 taon. Na, yun nga, medyo, sa panahon natin ngayon, medyo, mapalad ka kung aabot ka ng 100, kung aabot ka ng mahigit 100, 110, mapalad ka. Pero totoo yan, mayroong umabot talaga. Ngayon nga, mayroong pa namubuhay na 123 years. Kung di pa ako nagkakamali, nasa probinsya, bandang Bohol, itama nyo na lang po ako kung mali nga. At malapit na siya mag-birthday ng 124, sana umabot po siya. Bawat tao, bawat nilalang ng Panginoon, tayo po mga tao, ay ipinanganak para mamatay. Iyon po ang katotohanan. Sabi sa 2 ng Ecclesiastes chapter 3, mga ngaral 3:2. Sa bawat bagay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Sa Job chapter 14 verse 1, taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Siya'y umuusli na gaya ng bulaklak at nalalagas siya rin na may tumatakas na gaya ng anino at hindi namamalagi. Ang tao ay hindi mamamalagi dito sa lupa. Kaya, ang tao ay nakakaranas ng physical na kamatayan. Pangalawa, yung tinatawag na kamatayang spiritual, spiritual death. Ito po ay nagmula sa Genesis chapter 2 verse 17, sa unang tao na nilalang ng Panginoon. Sabi sa 2:17 ng Genesis, "Tatapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang, mamamatay ka." Ang tutukoy po dito ng Panginoon kay Adan ay yung kamatayang spiritual. At ito ay totoo sapagkat sinabi sa Efesos chapter 2 verse 1, "At kayo binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan." Dahil sa kasalanan, dahil sa pagsuway ng tao, ang tao ay nakaranas ng tinatawag na spiritual death o kamatayang spiritual. Pastor, ano ba yung kamatayang spiritual? Ang kamatayang spiritual, ito po yung nawala sa atin yung ating pakikipag-ugnayan, yung kakayanan natin magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos na banal. Sapagkat sabi ng Isaiah chapter 59 verse 2, ang ating mga kasalanan ang siyang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Ang ating mga kasalanan. Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasalang at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kahit anong gawin ng tao, ay hindi niya maabot ang Diyos. Ito yung tawag na spiritual death. Sabi sa Romans chapter 5 verse 12, "At kayo binuhin niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyo." Kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan, Roma 5:12, sa sanlibutan at ang kamatay sa pamagitan ng kasalanan, at sa ganito ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Naranasan ng tao ang kamatayan, ang spiritual na kamatayan, sapagkat ang lahat ng tao ay nangagkasala. Pangatlong tinatawag na eternal death, o kilala rin ito sa tawag ng Biblia na second death. Sa Revelation chapter 20 verse 12, "At kung sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy." Sabi ng Biblia, mayroon pong kaparusahan, mayroon pong kamatayang walang hanggan o walang katapusan. Ito yung tinatawag na dagat-dagatang apoy. Wala ng problema kung pupunta ka lang sa dagat-dagatang Nabotas, dagat-dagatang Malabon o dagat-dagatang Caloocan. Ang masakit, ang tao kapag siya namatay na hindi siya nagsisi at hindi siya naging matuwid sa harap ng Diyos, hindi siya tumanggap at hindi siya sumampalataya sa Panginoon,
Hindi lang siya sa dagat-dagatan na botas, dagat-dagatang kalookan, malabon, mapupunta, kundi dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ito po ang pinaliwanag ng Biblia sa Apocalypse chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi manampalataya at sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga pagsambas Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang naginigas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kasabi ng Biblia, ito po itutukoy na ikalawang kamatayan. Ibig sabihin niyan, ang tao kapag siya po ay namatay physically dito sa lupa, binawian siya ng buhay na hindi po siya nagsisi ng kanyang kasalanan at hindi siya sumampalataya sa Diyos, sa Panginoon, meron pa naghihintay na pangalawang kamatayan. Hindi mo, patay ka na, papatayin ka pa. Nakakatakot. Double dead ang labas natin. Double dead ang labas mo kapag hindi ka nagsisi ng iyong kasalanan. Pangalawa, meron pa ako ditong tatawag na false views in the life after death. Yung mga maling pananaw o maling paniniwala padating sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang tawag ko nga dito, teaching from the hell. Ang turong ito o mga turong ito ay turo na nanggaling sa impyerno. Bakit po? Kasi ito mga turong ito, hindi po ito lumilika ng warning sa mga tao upang ang tao ay magsisi. Malalaman niyo po mamaya. Una, ay yung paniniwala sa purgatorio at sa limbo. Purgatory or limbo. Ano bang purgatory? Natalakay ko na po yan na nakaraan. Ito po ay paniniwala na mayroon isang lugar na pupuntahan ng isang tao pagkatapos niyang mamatay at doon siya maghihintay. Kapag siya pinapanalangin, siya po ay aakyat at kung siya mapabayaan, makalimutan, siya po ay bababa. Pag sinabing aakyat, papunta sa langit. Pag bababa, punta sa impyerno. Ibig sabihin, sa kalagitnaan, yung purgatorio. At ganoon din yung limbo. Yung limbo naman, ito naman yung mga taong, ang kaluluwa ng mga tao na hindi, mga taong hindi, mga pinagkaitan na mapunta sa langit at mapunta rin sa impyerno. Pero ang sabi ng Biblia, ang turo ng Biblia sa verse 26 ng ating pong teksto. Sabi dito, at bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin na kalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo ay hindi maaari, gayon din, walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Sabi po ng verse 26, yung nasa Hades ng pagdurusa, nasa impyerno, ay hindi po pwedeng pumunta doon sa paraiso, sa piling ni Abraham. At yung nasa piling ni Abraham, ay hindi po pwedeng pumunta sa Hades ng pagdurusa o sa impyerno. Kaya sabi ko, ang turong ito ay galing sa impyerno. Hindi po ito nakakatulong. Kasi isa pang paniniwala dito, kaya may mga tao na sumikat noon, na uso noon, yung natawag na Robin Hood. Yung mga Robin Hood noon, tinuturing nila na ito may mga tao, mga mabuting tao. Bakit? Nagnanakaw sila sa mayayaman, ibinibigay sa mga pulubi, ibinibigay sa simbahan. Tapos pag namatay yung Robin Hood na yon, ipapanalangin siya, pupunta siya sa langit. Kaya pag namatay ka, nang mahirap ka at wala kang maraming kaibigan, ay nako, hindi ka pupunta sa langit. Pag ang isunod mo, ang pinaniwalaan mo, ay ang turo na mayroong purgatorio. Kasi po ang paniniwala ko sa purgatorio, dito sa lupa, dito sa teritoryo mo, dapat kang purgahin sa kasalanan mo upang makalaya ka at magmana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya wala pong purgatorio sa Biblia. Sa Biblia, ang tinuturo ay impyerno at paraiso, o impyerno at langit ang tinuturo ng Biblia. Pangalawa, ang tatawag na soul sleeping. Sa verse 22, basahin ko po, at nangyari na namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at
namatay naman ang mayaman at inilibing. Wala pong sinabi diyan na pagkatapos niyang mamatay, siya natulog. Kasi sinabi ko pong, ito po ay galing sa impyerno, mga turong ito, ay hindi pa nakakatakot pa ang gumawa ng kalokohan habang nabubuhay ka. Kasi pag namatay ka, matutulog ka lang naman. Pag namatay ka, pwede kang ipanalangin ng nanay mo, pwede kang ipanalangin ng tatay mo. Pupunta ka sa langit. Kahit nang rape ka, kahit drug pusher ka, kahit drug trafficker ka, kahit na ano pang mga kasalanan ginawa mo, basta ipanalangin ka, pupunta ka sa langit. Kasi naniniwala ka na may purgatorio. Samantalang ang turo ng Biblia, wala pong purgatorio. At yun nga, yung iba naniniwala na manutulog ka lang. Sarap naman. Kaya tama yung sabi ng Biblia sa unang Korinto, na kung dito tayo nagsisiasa lamang kay Kristo, tayo ang pinakakahabag-habag. Ang ibig sabihin niyan, biro mo yun, ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa nababasa mo sa Biblia. Pinipilit mong mabuhay na malinis sa harap ng Diyos. Pinipilit mong magpakabait. Sayang pala yun. Sayang. Dahil kung totoo na magutulog ka lang patapos mamatay, wag na lang. Huwag ka na maghirap para magplansya ng damit, para ikaw ay magsimba, pumunta ng iglesia, maglingkod sa Panginoon, magministeryo. Hindi na kailangan. Magutulog ka lang naman eh. Pangatlo, tinatawag na reincarnation. Paniniwala na pwede kang bumalik pagkatapos ay kayo namatay. Dilipas lang yung ilang mga panahon, pwede kang bumalik. Sabi ko nakaraan, kung ikay babae, pagbalik mo, pwede kang bumalik na lalaki naman. Yan ang sabi ko, mga turong ito ay turo na galing sa impyerno. Hindi po ito nagbibigay ng warning sa mga tao na sila ay mabuhay ng matuwid, mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. At pang-apat yung tatawag na animism belief. Sa verse 28 and 29, ano pong animism belief? Ito po yung paniniwala na ang tao ay may kakayanan, yung kanyang kaluluwa, na bumalik sa lupa. Kaya, ang tao, ang tayo mga Pilipino, naniniwala tayo sa multo, may multo. Ang animism belief ay naniniwala yung kaluluwa ay pwedeng maging aswang, pwedeng maging aso, pwedeng maging engkanto, o ano bang nasa isip nila. Sabi sa 28-29, babasahin natin. Ganito po ang sabi ng mayaman kay Abraham, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Sa 29, tapos sinabi ni Abraham na sa kanila si Moises at mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Sinabi niya, hindi ang mga Abraham datapwat, kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, siya ay mga pagsisisi. Ang gusto ng mayaman, si Lazaro na patay ay bumalik sa lupa at pumunta sa kanyang mga kapatid at patutuhanan na totoong may impyerno at totoong mayroong paraiso. Pero sabi ni Abraham, hindi maaari. Binanggit ko na kanina sa 26, ang naroon hindi makaparito at ang narito hindi makaparoon. Sabi na, naroon si Moises at ang mga propeta. Hindi lang yun. Malabong mangyari sapagkat kung papahintulutan ng Diyos ng tao, ang kaluluwa ng tao, ang tao ay bumalik sa lupa, yung tao nga na buhay na nangangaral, iniiwasan mo. Ano pa kaya? Kung bumalik yung kamag-anak mo, mangangaral sa'yo, napatay, nababangon mga ngalan sa iyo, maniniwala ka kaya? Baka kumaripas ka ng takbo. Panglima, tinatawag na total destruction. Kapag ang tao ay namatay, tapos na. Biro niyo po yun? Masyadong unfair naman na paniniwala yun. Tapos na ang lahat. Walang pagdurusa, wala lahat. Para ka lang isang puno na
namatay, na tumba, wala na. Ito po yung mga paniniwala at practices na iba't ibang paniniwala sa iba't ibang panig ng mundo na pinapraktis taon-taon. Pero alam niyo po, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos, hindi niya hinayaan ang tao nang ang Panginoon ay magkatabang tao at siya nabuhay na magmuli, nang siya umakyat sa langit, hindi niya hinayaan ang tao na maiwan na walang anumang pwedeng mapagkunan o maging resources niya upang kung ano yung kanyang paniniwalaan padating sa usaping ito o sa paksang ito. Pangatlo, Jesus Christ teaching about life after death. Naniniwala po ko na ito po ay tunay na turo sapagkat mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagturo. Sa Lucas 16:19 hanggang 31, sabi sa 22, ganito po sabi ng Biblia, at nangyari na namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman ni Libing, at sa hadis ng mga pagdurusay tiningin niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Ang sabi ng Biblia, ang turo ni Jesus, ayon sa kanyang kwento dito sa Lucas 16:22 hanggang 23, namatay ang pulubi, siya dinala ng anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing sa 23, at sa hadis na sa mga pagdurusa tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Ang turo po ng Biblia, pagkatapos ang tao ay mamatay, mayroon pong kalalagyan ang tao. Hindi po siya matutulog, hindi po siya magiging aswang, o hindi po siya magiging tikbalang, hindi po siya magiging kaluluwa na paggalagala sa lupa. Biruin niyo yung paniniwalang ito. Kung totoo ito na ang tao pwedeng bumalik sa lupa, lahat ng kaluluwa ng tao pwedeng bumalik sa lupa, ay yung kaluluwa na yun, hindi na yung babalik sa impyerno. May apoy doon, dito ka lang sa lupa maggalagala. At hindi lang yun, sa haba ng panahon na maraming taong na namatay, sigurado ako, dikit-dikit ang mga kaluluwa sa lupa. Sa dami na namatay. Sa harapan mo, sa kaliwa mo, sa kanan mo, may kaluluwa. Kung totoo yung paniniwalang ito. Pero sabi ng Biblia, namatay yung mayaman at sa hadis na sa pagdurusa, tiningin niya ang kanyang mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na sa kanyang sinapupunan. Yung mayaman na namatay na hindi nagsisi, siya po ay dinala doon sa lugar ng kaparusahan o pagdurusa. Kaya ko po tinawag na life after death, buhay pagkatapos ng kamatayan. Huwag nating isipin na kapag ikay patay na, wala na. Tulad ng paniniwala na binanggit ko kanina, tinatawag na total destruction. Kapag ang tao ay patay na, wala na siyang pakiramdam. Tapos na yung kanyang paghihirap, hindi po yung totoo. Sabi sa 23, at sa hadis sa pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata. Meron pa rin siyang paningin. Nakakita pa rin siya. Natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na sa kanyang sinapupunan. 24, at siya sumigaw at sinabi, Amang Abraham. Nagsasalita pa rin siya. At siya sumigaw. Sabi niya nga, suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Meron siyang pakiramdam, meron siyang panlasa. Sabi niya, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Alam niya yung masakit, alam niya yung pakiramdam na siya nahihirapan. Nararamdaman niya. Ay dito pang masakit, 25. Natapos sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mga buting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gunding paraan ng masamang bagay. Yung memorya naroon pa rin na lahat ng ginawa niya di sa lupa nang siya nabubuhay pa. Araw-araw siyang pinupuntahan ni Lazaro. Pinapaalahanan siya ni Lazaro na kailangan niya magsisi. Hindi sapat ang kayamanan, hindi sapat na pagtiwalaan niya ang kanyang kayamanan, ang kanyang galing, ang kanyang karunungan, ang kanyang talento. Kundi, ang dapat niyang gawin, magtiwala sa Diyos.
Kaya ito po sinasabi ko. Huwag niyo po akong ma-misinterpret na sinasabi na yung mayaman pumunta sa impyerno, yung pulubi pumunta sa paraiso. Pagka pulubi ka, pupunta ka sa paraiso. Pag mayaman ka, pupunta ka sa impyerno. Hindi po yung totoo. Kung bakit si Lazaro ay napunta sa paraiso, ang ibig sabihin ng pangalan niyang Lazarus means God my help. Ang Diyos lang ang kanyang inaasahan, ang Diyos lang ang kanyang pinagkakatiwalaan sa buhay niya. Ikaw, sino ang pinagkakatiwalaan mo ngayon sa oras na ito? Anong pinagkakatiwalaan mo? Pinagkakatiwalaan mo ba na kapag namatay ka, mayroong purgatorio na pwedeng ipanalangin ka? Wala pong purgatorio. Huwag po kayo magalit sa akin, pero ito po ang sabi ng Biblia, ito po ang turo ng Biblia. Una, ang tao na ang pupuntahan ng tao kapag siya namatay, kapag hindi po siya nagsisi, ay yung tinatawag na sa Hebrew ay Sheol at sa Greek naman ay Hades. Sa English version naman ay Hell, impyerno. Ito po yung tinatawag na intermediate state of the wicked or unbelievers. Pansamantalang kalagayan ng mga masama o ng mga hindi sumampalataya o hindi mananampalataya. Pangalawa, pagkatapos na ang kaluluwa ng tao mapunta sa Hades ng pagdurusa sa impyerno, meron pang tinatawag na final destination. Kaya sabi ko kanina, ay may tinatawag na second death. Ito po tinatawag na lake of fire. Yung Hades, yung impyerno, yung Hades ng pagdurusa ay itatapon sa lake of fire, sa dagat-dagatang apoy ng asupre. Revelation chapter 20 verse 12, at nakita ko ang mga patay, malaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan, at nabuksan ang mga aklat, na nabuksan ang ibang mga aklat, na siyang aklat ng buhay at nasusulat. Ang mga patay ay natulan ayon sa kanyang mga gawa o ayon sa mga bagay na mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. 14, at ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy, at kung sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya nakakatakot po. Ang purpose po ng pagtuturong ito ay magising po tayo sa katotohanan. Basahin natin ang Biblia. Suriin natin ang salita ng Diyos. Baka yung tinatahak natin, yung pinapaniwalaan natin ay sabi ko kanina, magdadala sa atin sa kapahamakan. Iniisip natin na okay tayo kasi yun po yung nakagisnan natin, yun po yung nakasanayan natin. Pero para sa akin, ang dapat ating paniwalaan ay kung ano ang turo ng ating Panginoong Hesus. Ang turo niya, ang tao na hindi naging matuwid sa Diyos, ang tao na hindi sumampalataya sa kanyang kamatayan, mamaya sasagutin natin yan mamaya. So may tanong, sasagutin ko yan mamaya para maliwanagan yung nagtanong. Sa Apokalipsis 21:8, nais ko po kayong bigyan ng clue kung ano po yung mababasa sa aklat na nakalagay doon ng mga candidate na pupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Sabi sa Apokalipsis 21:8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway, katumbas po yan, mga mangkukulam, yan. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano ba yung Diyos-Diyosan?
sabihin yan, hindi tunay na Diyos, hindi totoong Diyos. Diyos-Diyosan. Kaya pag sumasamba ka sa hindi totoong Diyos, yan ay candidate papuntang impyerno. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Tingnan natin naman yung pupuntahan ng mga taong matuwid sa harap ng Diyos. Yung mga taong naglingkod sa Panginoon. Tingnan natin ang sabi ng Biblia, ang turo ng Biblia. Hinati ko po ito sa dalawa. Una, yung before Christ resurrection at yung after Christ resurrection. Kasi po meron pong kaibahan yun. Sabi sa verse 22 ng Lucas 16, at nangyari na namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at nilibing. Sabi ng Biblia, yung pulubi ay napunta sa piling ni Abraham. Pag sinabing sa piling ni Abraham, ang tawag po dyan ay Abraham's bosom. Tumutukoy po yan sa paradise o paraiso. Hindi po sinabi dyan na pumunta siya sa langit. Ang sabi dyan, siya po'y pumunta sa piling ni Abraham. Napunta siya sa paraiso. Ang paraiso na ito po yung tinukoy ni Jesus sa Lucas 23:43. At sinabi niya sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Hindi sinabi ni Jesus, kakasamahin kita sa langit. Nung sila nakapako, sabi niya, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Kaya ang isang tao na sumampalataya sa Panginoon, mga taong tagasunod ni Kristo, tagasunod ng Diyos, ay ito po sa panahon na hindi pa namamatay si Jesus, hindi pa humahantong sa pagkabuhay na magmuli. Ang pupuntahan ng tao na namatay, ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa paraiso. Pagkatapos ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon, after Christ's resurrection, sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 18 hanggang 19, ganito po. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Ang purpose kung bakit si Jesus ay namatay sa krus, nabuhay na magmuli, ay upang madala niya sa Diyos yung mga taong namatay at maging mga mamamatay pa lang sa Diyos, madala sa Diyos. Nasaan ba ang Diyos? Nasa langit. Hindi pa ako tumutukoy sa unang langit, pangalawang langit, sa pangatlong langit, doon sa talagang langit. Sa trono ng Diyos. Sa 19 na iyay, sabi siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na iyan din, sa 19, ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan. Si Jesus po nang siya po ay mamatay, bago siya magpakita sa mga alagad, pagkatapos ng 3 araw, siya po ay bumaba sa kalaliman, doon sa Hades. Siya ay bumaba at nangaral sa mga espiritu. Ito po yung mga taong naghihintay. At yung tanong kanina, ito na po yung sagot. Ito yung mga nagtatanong, ito yung mga taong naghihintay, yung mga espiritu na sumampalataya sa Diyos, mga ninuno na sumunod sa Diyos, na namatay, na dito dinala sa Abraham's bosom, ng katumbas ay paradise o paraiso. Nangaral doon si Jesus, at lahat doon ng sumampalataya ay dinala niya sa Diyos. Sabi yan sa Efeso 4:8 hanggang 9. Kaya sinasabi niya, nang umakyat siya sa taas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Na ngayon ito, umakyat siya, kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Lahat ng mga naghihintay sa Diyos, doon sa Abraham's bosom sa paradise, lahat ng yun ay sinama ni Jesus nang siya'y umakyat sa langit sa piling ng Diyos.
Kaya pangatlo, sa panahon natin ngayon, after na si Jesus ay nabuhay na magmuli, kapag ang tao ay namatay na sumampalataya sa Panginoon, hindi na po siya pupunta sa Abraham's bosom. Dahil po sa ilalim ng lupa, wala na pong Abraham's bosom doon. Yun po ay Hades. Yun po ay impyerno. Saan pupunta ngayon ang kaluluwa ng tao? Nasaan ba ngayon yung paraiso? Ikalawang Korinto 12:2, ganito po sabi ng Biblia. Nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan aywan ko, o maging sa labas ng katawan aywan ko. Diyos ang nakakalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Kapag ang tao ay namatay na sumampalataya sa Panginoon, hindi ka pupunta sa Hades, sa langit, sa 3 langit, na dun sa talagang langit. Kaya gusto ko po pabulaanan yung narinig ko na mga may pagtuturo. Alam niyo po, minsan, yung pala ang tendency kapag ikaw ay nag-live stream na, makakapanood ka ng ibang mga pagtuturo sa video, na wala pa raw nakarating na tao sa langit. Ito ang katunayan. Kilala ni Pablo, nakita ni Pablo na may lalaki na inagaw hanggang sa 3 langit. Ang sabi ni Jesus, sabi ng ating binasa, o sabi ni Pablo sa 2 Korinto 5:8, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan, ang mapasa at tahanan na kasama ng Panginoon. Meron pong buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang tanong ko, ano ang pinaghahandaan mo? Saan ka naghahanda? Pinaghahandaan mo ba ang iyong pangwalang hanggan? Pinaghahandaan mo ba ang iyong kaluluwa? Tandaan natin, ang sabi ni Abraham sa mayaman, doon sa 28 hanggang 31, naroon si Moises at ang mga propeta. Hayaan nilang pakinggan niya sila. Ang paraan upang tayo ay makakilala sa Panginoon at matanggap natin ang kaligtasan na natanggap ni Lazaro sa kwento na ating binasa, ay ating paniwalaan at pakinggan ang sinulat ng mga propeta. Ang sinulat ni Moises, sabi ni Abraham, hayaan nyo silang pakinggan nila. Hayaan nyo sila na pakinggan sila. Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Habang ikay nakikinig ng salita ng Diyos ngayon, yung sinabi ko, basahin mo sa Biblia, sa Lucas 16:19 hanggang 31. Kung ano man yung paniniwala mo na nabanggit ko, hindi ko intensyon na saktan ka, sapagkat hindi po ako politiko para bulahin ka o mambola. Ako po'y pastor. Ang tungkulin po ng pastor ay ituro ang salita ng Diyos at dalhin ang kanyang tagapakinig kung ano ang turo ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ang turo ng Panginoong Hesus pagkatapos ng kamatayan ay nasulat sa Biblia. Ang dapat natin gawin, paniwalaan natin, tanggapin natin. Sabi sa John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi puot ng Diyos ay sumasa kanya. Ano po yung puot ng Diyos? Ang puot ng Diyos, ito po ay tumutukoy sa impyerno. Ito po yung galit ng Diyos na mararamdaman ng taong natatanggi kay Jesus. Kaya sa oras na ito, gusto mong magsimula, gusto mong itama ang iyong sarili,
Kaya bago po ako matapos, baka makalimutan ko, mga miyembro ng Jesus the Only Way Family Church, hindi po tayo nagtitirik ng kandila sa pintuan ng bahay natin. Dahil hindi po tayo naniniwala na bumabalik ang kaluluwa ng patay. Ikaw, kung gusto mo bumalik ang kaluluwa ng lolo mo, ng lola mo, ipanalangin mo. Ipanalangin natin yung mga buhay. Sapagkat sa Biblia, ang nanalangin ay yung patay. Yung mayaman, pinanalangin niya kay Abraham, yung kanyang 5 kapatid na katulad niya, na nagtitiwala sa sarili, nagtitiwala sa kayamanan, nagtitiwala sa kanyang galing, hindi katulad ni Lazaro na nagtitiwala sa Diyos. Manalangin po ako sa aking pagkatapos. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito sa mga salita mo. Gamitin mo ang salita ng Diyos, gamitin mo ang iyong salita, Panginoon, upang magising ang aming pong mga diwa sa aming pong pinapaniwalaan patungkol sa kabilang buhay. O Diyos, turuan mo kami magtiwala sa iyo at hindi magtiwala sa aming pong sarili. Tulad ni Lazaro na nagtitiwala sa iyo. Amang banal, hipuin mo ang mga nakikinig at mga gustong matuto sa salita mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron po kayong mga katanungan, ay pwede nyo pong i-message. Meron pa ba? Wala na. Kasi nasagot na yata yung tanong kanina. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo pong i-message. At para naman variety yung ginagawa natin, hindi minsan kailangan tayong magtanong. Katulad na lang meron ako nabasa, kasi may nabanggit yata yung ating pastor na nagtayo ng tore. Sandali lang po ito. Ito live naman. Ang mga tao upang abutin ang Diyos. Nagtanong yung mayroong isang nag-message na basa ko kanina. Sabi niya, Pastor, ibig ba sabihin yan, kayang abutin ng tao ang Diyos? Pag binasa mo yung Genesis chapter 11, verse 4, I think, verse 1 o verse 4, nakalagay doon para abutin ang langit. Kasi kung ang Diyos hindi kayang abutin ng tao, anumang istruktura ang gagawin ng tao, hindi niya kayang abutin ng Diyos. Katunayan ngayon, lagpas pa sa unang langit ang nakarating ng tao. Ang tao nakarating na sa buwan, nakarating na sa Mars. Kaya, totoo yun. Tama yun. Pwede nang maabot ang langit. Ito, si Melfred de la Serna. Sabi ang tanong niya, question po, Pastor, tungkol po sa Tower of Babel. Ibig sabihin po ba, may kakayahan talaga ang tao na maabot ang Diyos? Kasi po sinasabi ng Diyos. Kasi po sinabi ng Diyos. Hindi ko mabasa yung sa bandang natatakpakan. Kasi po sinabi ng Diyos nung ginagawa na yung Tower of Babel, hindi siya papayag. Ayun, nag-text ako sa kanya, nag-message ako sa kanya, sumagot ako sa kanya. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasalang at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, si Lucifer nga nasa langit na. Hindi niya pa rin maabot ang Diyos. Yun ang dahilan kung bakit siya tinapon sa lupa. Kasi gusto niyang abutin ang Diyos. Kaya walang pwedeng umabot sa Diyos. Sa unang langit, meron. Pero sa Diyos, wala. Okay po, kung meron ko yung mga katanungan, ay susunod na lang, message nyo na lang, kasi baka maya ulanin nyo ako ng tanong ngayon, hindi tayo matapos. Maraming po salamat, pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you.